cheap ang gasolina, ang 3 liters, 100 pesos lang kung i-convert natin. So we're here, ayan na yun, DWK. So walang tao sa likod natin. So finally we're here. What's up mga pops and mga mamshies? So good morning. We're still here in Bali and this is our second day. And nandito pa rin tayo sa ating hostel, roommates hostel. And for today's series, we will explore the south side of Bali, which is particularly yung Uluwatu. And then doon tayo manonood yung Kechak fire dance performance nila. Mamayang gabi pa yon. Actually, it's still 10:30 kaya late tayo nagsimula kasi nga hanggang gabi na tayo doon. And then along the way, meron tayong mga may explore din like yung Garuda, ano nga ba yan? basta GSK Cultural Park, parang ganon. Along the way, nang papunta ng south ng Bali. So ayun. So ang setup natin ngayon, ito, syempre naka long sleeve tayo at mainit. And then meron din tayong gloves, helmet, syempre backpack na tayo ngayon. And then cellphone para sa navigation. And syempre our trusted Vario. Vario ang tawag nila dito sa Honda Click. This 125. Cheap ang gasolina. I think nasa ano lang ang 3 liters, 100 pesos lang kung i-convert natin. So ayun. So tama na yung dada. So let's go. Once again, good morning. So ito, buti na lang nating weather ngayon. Medyo cloudy pero hindi ganun kainit. Hindi katulad kahapon, maambon. Pero usually naman dito aambon ng bigla. Tapos wala namang agad. Never pa naman na-experience ang tagal ng ulan. By the way nga pala, yung mga first time pa nakapanood sa channel natin, ito nga nag-rent tayo ng bike. Pero medyo challenging pa rin hanggang ngayon kasi nga nasa nila right hand drive yung mga sasakyan. So tayong nasa motor dapat nasa left side of the road. So presence of mind ang lagi, minsan nakakalimutan ko pa rin lalo na pagliko. Pupunta rin ako napupunta sa right side. So ngayon ang ginagawa kong technique, pati yung left side na kamay parang itong ginagawa ko na dapat nasa dito sa nasa may gutter side. Tapos yung right hand natin nasa may gitna para hindi nakakalito. So yun, after ilang minutes ng driving, mga 30 minutes away from doon sa Canggu, ito na umaambon na. Medyo patak-patak lang. Ganito lang yun, kahit na ganito na mainit, medyo papatak yung bigla lang aambon. Kala hindi lumakas. Pero maaraw naman Ito, 3 lanes. Madali mag-drive dito pag 3 lanes sana ganito na natin. Hindi mo iniisip na yung kasalubong. Tsaka sa kagang side sila. Sila takbo na natin, 50 lang lagi. Ito 60 na yung pinakapatid Tapos by the way nga pala, yung Waze nyo or Google Map, set nyo na avoid toll. Kasi may nakita ko na may mga toll din pala dito, toll highway din pala rito sa Bali. So baka papasukin kayo doon pag hindi naka-avoid toll yung yung itong ginagamit sa Google Map. Display sa Google Map or Waze. Pero mas okay pa rin dito siguro ang Google Map. Hindi ko lang alam kung gumagamit na sila ng Waze dito. So Google Map lang talaga. Kasi okay naman yung navigation ng Google Map. Walang kalsadang to, papunta rin pala talaga ng airport. Ayun, may nakatalagay, Toll Bali, Bandara. Wala lang kung tama to, sana sa nilalim tayo dumaan.
tama naman. Yun, yung sa may left side ay ano, papuntang airport. Tayo papunta ng Sunset Road. Bypass ni Mararay. Yan. Ito naman, underpass ulit. Ito na part, para lang tayo nagtatrack sa Maynila. Okay, tayo naligaw. Sinasabi naman ni Google Map kung underpass at dadaanan. Pero yung kanina walang nakalagay na underpass eh. Request natin underpass at dadaanan. Ayun, GWK, Uluwatu. Ayun na side. Pari dito tayo. So we're here, ayan na yun, GWK Cultural Park. So, stop muna tayo rito, picture tayo sa labas. Meron din dito nakalagay. So ayun na nga, after almost an hour of riding, narating na natin tong GWK, Garuda Wisna. Di ko pa rin makuha yung letter K na meaning. So, ito na yung entrance, papasok. So, picture muna tayo. Tuloy na tayo doon. Okay. Ito pa rin yung setup natin. Grabe yung entrance, ang laki. Ayan o. Laki ng structure. So dito na yung may nakalagay naman na visitor parking and bus drop off. Hindi ko sila nakabus. So yun. Yan ang main entrance. Hindi, may malaking ano, Komodo Dragon. Kaya dragon. Tignan natin dito what to expect dito sa ano, besides dun sa amazing structure ng Garuda. Tignan natin kung ano pang pwede natin explore dito sa GSK. Medyo malayo-layo yung parking. Papunta dun sa mismong structure. Ito, motorcycle parking. Pero walang tao. Ayun pala. 5 ang ano, parking fee. 5K. 1,000. Yeah, good morning. Okay. Ano lang. Thank you. Minsan nalilito pa rin ako sa pera nila. Pero, So from here sa motorcycle parking, dito naman yung mga car parking, kung kotse naman ang dala nyo. And then ayun si GSK, Garuda Wisnu Kencana. Yung pala meaning nun. So, dito yung ticketing, may nakalagay, free shuttle to ticketing office, ticketing area. So, dyan tayo pupunta. Let's go. Ito siya. May nakalagay, free shuttle to ticketing area. So, tingnan natin kung magkano yung ticket. And then, may free shuttle naman papunta doon.
So ito yung pick up point. Ayan yung free shuttle. And then makisabay tayo. Tignan muna natin tong shuttle guide. So nakalagay ay shuttle bus guide, online ticket holder sa Shelter 1 direct shuttle, online or on-site ticket holder, want to add buggy service. Tingnan natin paano ba yan. Ano muna natin? Found out muna natin. Kasi may nakalagay na 01. So yun yung siguro yung mga online ticket holders. Pero dito tayo sa kasi wala naman tayong ticket. Just Shelter 2. Ayan, doon tayo sa on-site ticket holders. Sige, mo natin, figure out muna natin. So yun, according to info, ang ticket nga nandoon for walk-in, and then sabi naman niya, take any shuttle. Yung dadalhin daw doon para doon na rin bibili ng ticket. Pero may nakalagay kasi na pwede daw bumili online. Pero kung kukuhan lang ako ng info, upon editing dito sa video na to, lalagay natin dito yung process ng pagkuha ng online ticket kung gusto niyo na may pre-book ticket na kayo going to the GWK. Ito may pila rito. Dalawa nga siguro talaga. Kasi yun ang Bus Shelter 1, yun yung may mga online ticket na. Tapos nandito tayo sa Bus Shelter 2 para sa mga walk-in tickets. Ayan. And dito na tayo sa free shuttle. And then standing ovation. Saglit lang siguro to, malapit lang. So yun, ito na yung shuttle, and then andun yung ticket counter. So dito siguro ang daan, ayan, papunta rito para sa ticket, ayan. So kuha tayo ng info about sa ticket. So ito na yung pila ng ticket, and then ang ticket ay nakalagay ay regular ticket, cost 150 per person. And then yung siguro mong buggy service kanina na sinasabi, 40 per person. Ayun. Hello. So hindi tayo mag-buggy service. Siguro yun yung papunta na dun mismo sa UWK na structure. Yung buggy. Ito. Ayan. So yung bibigyan kayo nitong ticket na to, babayaran dyan sa counter. And then yung buggy service pala nakalagay dyan sa 40 IDR per person. One-way ticket lang siya. Going to from this ticketing office going to the GWK statue. Ayun. So kung medyo hindi kayo sanay maglakad, medyo malayo rin yun. So pwede mag-buggy service. 40 din yun. Okay. Meron ding info rito. Ayan, tulad trip, eat and trip. So 300 IDR. That includes yung entrance ticket, and then set menu at Jendela Valley Resto and Lounge. So, not bad kung 150 yung entrance tapos 150 yung meal. So, kung pwede kayo mag-avail, kung gusto niyo mag-avail ng meals dito sa loob na mismo ng complex. A few moments later. We're back at the shuttle. Kasi after na purchasing ng ticket, doon kanina, may nakalimutan ako sa parking area. So, bumalik tayo doon, kinuha natin yung power bank, yung tubig nga. And then ngayon, ang shuttle natin sa Nakyan is mas maliit, yung parang sa shuttle 2 na nakasabi, kasi yun, di ba, pag may online ticket ka na, ito na yung sasakyan mo. So, tingnan natin kung ano magiging drop-off point nito if meron nga ng online ticket. So ayan, so dalawa nag-experience natin, yung Shuttle 1, which is yung wala kang ticket, yung walk-in ticket, and then itong Shuttle 2, pag meron ka ng online ticket. So ano pinagkaiba ng kanyang drop-off point? So ayun, medyo it take longer doon sa Shuttle Bus 1, and ang drop-off point na rito ay ito na. Oh, iba ang drop-off point. Wala kang ticket dito na mabibilhan kasi dito ang meron na siguro kaagad ayun ng entrance style na siguro na na i-scan na lang yung ticket. So ayan, nandito na kaagad tayo sa harap ng yun ni GSK. Tapos meron din dito. So tuloy tayo sa loob. So okay, by the way,
Yung nga palang ticket natin comes with a free refreshment drink. You can claim it at Jendala Bali Restaurant. Yun yung after lang nung drop off nyo. Kung halimbawa mayroon na kayong ticket, na pre-book na ticket, di ba nga ang sasakyan nyo ay yung shuttle 2? And then ang drop off na rito mismo sa harap ng entrance. Sa left side lang niya ay nandito yung Jendala Bali. So ito yung place. Ayan. Pwede nyong i-consume dito. Ayan ang view ng place. Ayan. So, cheers for Papa Pet TV. Ito merong pasukan dito, pero naka-block. So, hindi siguro dito, pero meron din siguro daanan doon sa kabila para makuha mo yung mismong frontage ng GSK. Ba't GSK? GWK. Sorry naman. So, ayun, dito na part. So dito, bago mag-entrance, may mababasa kayong history about Garuda and Wisnu. Kung ano yung kanyang parang naging, bakit si GWK nandiyan. Ayan, si Garuda ay, pakita mo, ano pala siya, katawang tao, pero ang ulo niya ay bird. And then si God Wisnu. So si Garuda daw is a devoted son that his mother is a victim of slavery. So and tortured by ruthless family of Kadru. And he promised to release his mother from the pain. To do so, 1,000 drugs of Kadru place a condition that they will release for the water Tirtha Amrita guarded by God Vishnu. So parang mayroon silang usapan or collaboration. So ayun, parang nagiging ano. So yung GWK na statue ay makita doon na si God Vishnu ay nakasakay sa kay Garuda, which is meron siyang, kaya nga di ba bird yung ulo niya, and then yung katawan tao niya, and then meron siyang pakpak. So, more on of Hinduism, Hindu goddess history. Just read the book. So, ayun. Pero maganda yung history. So, hindi natin babasahin lahat. Ayan. Nakalagay pala dito ay Garuda Vishnu story. Ayan. Bakit nagkaroon ng story between Garuda and Vishnu. So yun, you will just scan the ticket here. Okay. Pasok po na. Okay. Mas okay talaga pag meron na kayong tawag dyan, ticket. So per exit na nakalagay dito, pero dun yung sa harap eh. So ewan kung mamaya na siguro pagbalik pa. Dati pupuntahan doon para paglabas na doon na mamaya. So dito muna tayo. Dito muna tayo sa itong way na to. Kasi yung doon, yun yung harap ng GWK na makita mo yung buong harap niya, yung structure niya na pwedeng picturean. Pero mamaya na lang paglabas. Pero may nakalagay din doon to Lotus Pond. So mamaya na siguro yan dyan. So, simulan muna natin dito. So mamaya na tayo doon. Kasi baka dito rin ang balik. First stop dito, pagkaling dun sa entrance, ay itong wishing area and sacred water. So ayun, may mga siguro mag-wear ng damit pero free naman daw to. Hindi ko lang alam yung where come in, pose, like ganyan. So, picture lang tayo dito. Wishing area. Paki-proceed tayo. Doon naman, paakyat. So ngayon, it's already 1 PM. Medyo mainit. So kaya nga, practical tip, mas okay pumunta rito. Kung ito lang pupuntahan nyo ay around 4 PM or early morning. So meron na rito isa na namang structure or statue ni God Vishnu. Yan. Okay. Explore natin dito. And then dito na part, makikita nyo na yung statue ni God Vishnu and Garuda.
Ayan. Pero siyempre yung picture, mas maganda yung picture kung doon sa mismong harap. Okay. Tara, hanap na tayo ng something interesting ulit. Now at the Garuda Park, which is nandito si Garuda, ang kanyang statue. Yan. And then check muna natin tong map. So ayan. Nandito tayo ngayon. And then nadaanan natin si God Vishnu. I think it's Vishnu or Vishnu, okay? And then yung dito tayo si ayan si Garuda. And then ayun na yung silang dalawa na nakasakay na sila. So, yun na, try lang naman natin dito. Kung saan tayo nagsimula kanina. Kung galing kayo sa car park, ito yung car park eh. Ito yung buggy ride yata na sinatawag, ganun. Hanggang hihatid kayo sa mismong statue. Kung ganun kayo, doon kayo nag-start. Tayo, dito tayo nag-start yata. Oh, tama, dito tayo nag-start. Kaya, andito tayo. Kaya kung galing kayo sa car park, ito yung ticketing office eh. Medyo malayo-layo yung lalakarin pala. Ayan. Kung hindi kayo nag-avail ng buggy. Kung dyan kayo bumili ng ticket. So, ayun. Super init na nga. So, practical tip nga talaga na wear light clothes and bring water. So, ayun. Dito tayo sa harap ni Garuda. Okay. And then, eto na yung mismong park. So, baba tayo. Punta tayo sa dulo. Doon yung parang sabi ko masarado. And then, umikot lang tayo, di ba? Umikot tayo. And then, nandito na tayo ngayon sa part na, ayan na yung harap mismo ni QWK. Ayan. So, dito ang best part para magpa-picture dyan. Okay. So, yun, lakarin na papunta rito. And then, ganyan lang picture natin. Ayan na. Ayan. And then, pasok tayo doon. Para meron tayong ganyan na kuha. That is around 120 meters structure. So, ayun. Okay, let's continue. Ayan. So, walang tao sa likod natin. So, okay siya. Ayan. So, let's proceed. Grabe, amazing. Ang laki. Yun na yung sinasabi dito sa Bali. It's not all about beach and surfing and partying and mga luxurious na mga staycations. So, must see talaga tong GWK Park. Alright, so ang lawak dito, ayan. So, ganyan. Napapaikutan siya ng mga anong tawag dyan? Limestone structures. Limestone daw yan eh. Ayan. So, ayan. Okay. Lapit tayo doon. Okay, dito na part, mayroong nakalagay na mga fun outdoor activities like yung fun wheels, e-scooter, and scooties. I don't know what that means. Ayan ang mga rates. Ito yung mga, ayan, pwedeng rentahan, may pambata. Tapos, yun siguro yung buggy, fun wheels. Ayan. Ito yung rate. Nandito lang to, malapit doon sa like 360 tayo kanina. Ayan, dyan lang yun. So, ayan, diretso-diretso pa rin tayo doon. And I'm sure sunog tayo ngayon. Kasi hindi naman nakita yung araw. Cloudy eh. Cloudy. Pero okay yung panahon. At saka medyo mahangin naman. Pero mainit. Up close and personal na rito kay malapit tayo. And medyo nakakahingal din. Kasi paakyat ang pinupuntahan natin. So finally we're here. Sa mismong harap niya. And yung nakikita tayo, eto lang, ay meron palang pinagpapatungan na structure. Hindi pala siya buong structure na 120 meters na siya lang mismo. So nakapatong pala siya dyan. So ayun, hanap tayo ng pwesto na maganda. Pero may nakita agad ako, ayun. Best
photo. Ayan, best photo spot. So, ayun, best photo spot daw. Ayan. Pero try pa rin natin sa ibang side. We have another best photo spot here in front. Ayan, tignan natin ganyan. Ayun, harap na harap siya. Ayan. 1, 2, 3. And then, dito sa structure na pinapatungan niya, loob na yan, ayan. Pupuntahan natin, for free lang naman siguro. So ayun, ang loob pala nito ay may mga souvenir shop, ayan sa loob. And then, more on about sa mga Hindu gods ulit, heto. Heto pa sa kabila. Ayan. And then may play ng traditional Balinese instruments. Ayan. Yan siya. Tanay? Tapos, and then dito, ayan, barong. Barong, traditional Balinese tradition. Barong stands as a profound spiritual symbol. Its roots tracing back to pre-Hindu era. So ayun, more about that and ito yung ano niya, info. Ayan. Ayan. So ikotin lang natin dito na side. Maliit lang to eh. Ayan. And then more on about Balinese. Okay. Meron dito yung tinatawag na Balinese Cosmic Experience. And then dito naman na part, yun, refreshment. And then, wala na yata rito. Toilet na lang. So yun, meron pala siyang parang exclusive top of the statue tour. Around 300 IDR per person. Pupuntahan nyo ay 9th at saka 23rd floor. Kaya pala meron diyaang elevator. So ayun, kung interested kayo, ito yung mga what to expect at around 23rd floor. Ito naman yung sa 9th floor. So makita nyo, pwede nyo palang akyatin sa loob mismo ng structure na to. Para kayong umakyat pala sa loob ng Statue of Liberty. Okay. So, we're done here. More about that. So, kung interested kayo, search na lang sa Klook siguro meron yan. Ganyan na mga activities. So, labas na ulit tayo. So, we're done here. Bye-bye GWK. Balik na tayo sa labas. And it's already 1:30 p.m. So dito ko na-end tong vlog series na to, exploring south of Bali, kasi meron pa tayong another spots na pupuntahan, like may beach pa tayo, Padang-Padang Beach, and yung Uluwatu Temple. Medyo mataas-taas na itong naging exploration natin sa GWK. So para hindi masyadong mataas, so ang ating South Bali tour ay gagawin nating 3 series for this day. So ayun, so be sure to follow and subscribe sa ating channel para sa mga upcoming pa natin na mga travel vlog, particularly dito sa South Bali tours natin. Kung interested kayo or may mga friends tayo or mga pops and mga momsies tayo na plano rin na explore ang South of Bali, particularly GWK, please share, like and share. Then kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe sa ating channel para mag-grow. And then para marami pa tayong matulungan sa ating mga upcoming vlogs. So, that's it for now. And then kita-kits tayo sa next destination natin on the following uploads natin. So, Papa Pets TV out for now.